Natin nasa kaliwa kanan natin ng magandang umaga. Okay. Ayan. Mukhang medyo malamig pa yung panahon. So, salamat sa Lord. Habang malamig pa, samantalahin na natin. At saka, baka ilang araw lang babalik na ulit si init. Ayan. Ang ating pong panahon ngayon ay, ang ating araw pala ngayon ay September 28 na. So, ilang kembot na lang, October na. Ayan. Ganun po kabilis. At tayo po ay mag-aanibersaryo na. So, kaya sa darating pong October 26, ayan, ibitahan po natin yung mga dati nating kasama at kung meron po tayong mga friends and neighbors na gusto din nating imbitahin, ay welcome po yon sa ating pong October 26. Ang bali yung morning po ay nakalaan po sa atin dito sa Maine at yung afternoon ay nilaan po natin sa ating mga kapatiran na nasa outreach. Okay, kaya po mag-i-invite po tayo sa morning po natin sila imbitahin. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay makita po natin sa aklat ng John chapter 15 verse 16. Ayan, medyo hiniram natin yung pong text na pinagkuhanan po ng mga taga-pinagbuhatan ng kanila pong team. So, okay, hiniram po natin. John 15:16. At ang nakalagay po dyan sa John 15:16, ang sabi po dyan, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you." Okay, ating pong pag-uusapan ay yung pong mismong verse na yan, na John 15:16, understanding John 15:16. So, tignan natin yung truth that is conveyed doon po sa ating text. So, bilang panimula, may tatlong bagay na sinasabi po sa atin ng ating pong text, John 15:16. Ang una, ang pagpili. Okay, yun ang una niyang sinasabi. You did not choose me, but I chose you. Okay, pakisabi niyo po sa inyong katabi, pinili ka ng Panginoon. Amen. Salamat doon at na tayo po'y pinili ni Lord. Okay. Pangalawa na makikita po natin dyan, na meron pong dahilan ang pagpili. Okay, ano po yung dahilan? "And appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain." Ang pangatlo na makikita po natin dyan na katotohanan ay ang pangako sa mga pinili. Okay, sabihin niyo po sa inyong katabi, may pangako sa iyo. Amen? May pangako po sa atin. At ano po yung pangako? That whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Wow! Diba? Grabe po yung promise. So sa biyaya po ng ating Diyos, atin pong intindihin ang ibig sabihin nito at kung paanong connected po yung tatlong yon sa bawat isa. Okay? Umpisahan po natin ang pagpili. Sabi diyan, "You did not choose me, but I chose you." Okay, tingnan po natin kung sino yung pinili at kung sino ang pumili. Ayon po sa Roma chapter 5 verse 8, Tagalog po, "Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa." Okay, mga kapatid, grabe po nitong katotohanan na ito. Na hindi tayo pinili ni Lord nung tayo po ay mabait na, yung tayo po ay medyo okay na yung ugali, gano'n. Hindi po, pinili tayo ng Lord nung tayo po ay nandun pa sa dilim, nandun pa sa hindi maganda. Amen? Yung pa sa atin, pinili na tayo po ay addict, tayo po ay sugarol, tayo po ay lasenggo. Pinili tayo ng Lord. Na nandun pa tayo doon sa madilim na nakaraan natin. Magagalitin pa, nakikipag-away, ganyan. Pinili tayo ni Lord po. Noon tayo'y mga makasalanan pa.
At ang pumili po sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya po ang sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world." Ngayon, nung tayo po ay pinili na at tayo naman po ay tumugon, kasi sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten, that whoever believes." So nung tayo po ay naniwala na, ano po nangyari sa atin? Sabi po ng Roma, chapter 4, verse 25, "Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at binuhay upang tayo'y mapawalang sala." So yun po yung nangyari sa atin. Nung tayo po ay tumugon na sa pagpili ng Panginoon, ano po ang unang nangyari sa atin? Dating makasalanan, pinawalang sala na. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinawalang sala ka na. Amen? Amen? So kaya mga kapatid, wag mong titignan lang yung sarili na katulad pa rin ng dati. Iba ka na. Pinawalang sala ka na ng Panginoon. Pangalawa, sabi po ng Juan 1:12, sabi po rito, "Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." Okay, ano po nangyari doon sa mga pinili ni Lord na dating makasalanan, pinawalang sala. Na dati pong hindi po anak ng Diyos, naging anak ng Diyos. Amen? Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, congratulations, anak ng Lord. Amen? Anak na tayo ng Diyos. Sabi din ng 1 John 5:13, "Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos." Sino po dito yung mga sumampalataya sa anak ng Diyos? So kung sumampalataya na po tayo, ayon sa anak ng Diyos, ayon po sa 1 John 5:13, ano po? Na tayo po ay meron ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, yung buhay natin physically, may hangganan yan. Alam po natin, si Kuya Lando, alam po natin si Pastor Louie, alam din po natin, mga kapatid, yung pong contact person doon po sa, yung mother ng contact person doon po sa si Merly, si Leah. Leah ay kinuha din ng Lord. Yung pong physical life natin, may ending yan. Pero yung tinanggap natin na buhay mula sa Lord, wala pong ending, walang hanggan. Amen? 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 So, kaya wag natin katakutan ang death. Amen? At malinaw po yung sabi sa Bible, mga kapatid, na kapag ang isang tao ay yumao, pero siya'y sumasampalataya sa Panginoon, sa kanyang pagyao, siya'y nagpapahinga. Amen? 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 At ang sabi, sa kanyang pagpapahinga, ang sabi po sa Bible, mga kapatid, pagdating ni Lord, amen? Malapit na po ba dumating si Lord? Pagdating ni Lord, siya'y muling bubuhayin. At ang maganda, yung kanyang katawan. Amen? Di ba yung iba, may mga kapansanan po sila sa kanila pong kalusugan. Di ba yung iba may problema sa mata, yung iba may problema po sa buhok, yung iba may problema po sa ipin, di ba? Katulad ko, may problema ako sa kamay, yung iba naman sa paa. Alam nyo, pagka tayo po'y muling binuhay, wala na yung mga problemang yon. Amen? At yung ating pong katawan, hindi na rin po yun nabubulok. Amen? At yun po ay maluwalhati na. Yun po yung pinangako ng Lord. Sa isang kisap mata, tayo po'y babaguhin. Amen? Kaya exciting po, mga kapatid. Hindi lang ang mabuhay, exciting din po, mga kapatid, pag dumating yung time na lahat ng namatay na may pananalig kay Kristo ay binuhay muli. Exciting po yun. Dahil we will all be resurrected and we will all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye. Kaya praise God, amen? Nasumampalataya na tayo kay Lord. Amen? Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Lord na ating sinampalatayanan? Okay, tayo po ay pinili nang tayo po ay nasa kasalanan pa. Tayo'y minahal, inibig,
At nung tayo'y tumugon sa ating pagpili, napawalang sala, naging anak ng Diyos, at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ano po yung dahilan ng pagpili? Okay, sabi po kasi, and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain. Okay? Alam nyo, mga kapatid, pag sinabi po at binasa po natin ang Bible, meron pong pangunahing tatlo po na pwede po tayong maging bunga sa Bible. Ang una po, mga kapatid, ay yung sinasabi po sa Galatia 5:22 and 23, na kung saan sinasabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So ikaw at ako, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, sino man ang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen? At bilang isang bagong nilalang, normally, kapatid, kung talagang may Kristo ka sa puso mo, yung Kristong nasa puso mo, unti-unting mahahayag siya, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kagalakan, yung kanyang kapayapaan, yung kanyang katiyagaan. Nandiyan pa ba tayo? Unti-unti yun, makikita yun sa'yo. Kasi nandun siya sa puso mo. Pangalawa, mga kapatid, na pwede ho natin mangimbunga, sabi po ng Roma 12:6-8, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob na pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gamitin ninyo iyan ng buong galak. So kaya po, mga kapatid, mapapansin nyo po, kapag ang isang Kristiyano po ay lumalago, nakikita yung bunga ng Espiritu. Amen? At unti-unti, mga kapatid, nagiging interesado yan na maglingkod sa Lord. Kasi yung pong gift na binigay, and by the way, mga kapatid, bawat isa ay at least merong isa. Sa 7 nabanggit, at least merong kang isa. At mapapansin mo, mga kapatid, habang ikaw ay nag-grow spiritually, yung gift na yon, maghahanap yon ng expression. Sabihin mo sa iyong katabi, expression. So yung gift na yon, mga kapatid, na diniposito ng Lord sa iyo, maghahanap yon ng expression. At yun ang dahilan, mga kapatid, kaya po tayo dito sa church po natin, ang ating pong program, yung pong mga young pro, binibigyan natin sila, may nagpe-pray, may nagpe-present, may nag-a-announce, yung youth, ganun din, young men, ganun din, women, ganun din. Bakit po natin ginagawa? At darating na panahon, mga kapatid, sa susunod na taon, isasali na natin ang mga children. Nabibigyan natin sila ng bahagi doon sa programa. Bakit natin yung ginagawa? Kasi kinikilala natin ang bawat isa ay may gift na galing sa Lord. Amen? 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 So kaya po gusto ni Lord na ma-express natin yung gift. Pero minsan, hindi lang po yun doon. Minsan, magkakaroon ka ng desire, tumugtog ng instrumento, desire, kumanta o magpaawit, desire din na magturo. And by the way, mga kapatid, next year po, lalo na yung mga umattend po ng Bible study, in-encourage po natin sila na sila po yung magsimula ng mga evangelistic Bible study sa kanilang tahanan o kaya doon sa tahanan ng kanilang mga kaibigan. Anong dahilan natin, mga kapatid? Kasi po, sabi rito, yung may kaloob ng pagtuturo ay magturo. Okay? Tama-tama po yan ang pagkakataon kay Brother Ricky na talagang makakapagturo po siya. At hindi lang naman siya, kundi
marami din dito. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo, mukhang meron din yung gift. Amen? Amen? Binigyan tayo ng gift ni Lord. At kaya gamitin po natin yung kaloob na yon sa atin. Hindi lang po, mga kapatid, yung pagtuturo. Marami po. Nagpe-pray po tayo. At gusto ko isama nyo to sa prayer. Nagpe-pray po tayo na dumating po ang panahon, kung loloobin ng Lord, na maglalagay po tayo ng gawain doon po sa may bagong bayan. Kasi po, naalala ko yung misis ko po, ay sobra po yung kanyang passion talaga para sa kanyang mga kamag-anak na kung saan ay gusto niya na talagang sila po ay makakilala po sa Panginoon. So, siyempre, marami pong mga pangyayari, marami mga situation na minsan medyo mahirap silang papuntahin. So, ang gagawin natin, yung gawain ang pupunta sa kanila. So, ipag-pray nyo po yun. At ang isama nyo po sa prayer si Pastor Luis na pwede po nating bigyan ng opportunity. Sana po, mangusap po ang Lord sa Kanya at ang bawat isa din, ipag-pray natin kung yun ang kalooban ng Panginoon. And then doon po sa Marinduque, meron din po kaming ginagawa po doong paraan para po hindi lamang isang beses, isang buwan kami makapunta, kundi meron pong way na binibigay ang Lord para magtuloy-tuloy din po yung pong pagtitipon doon na ipag-pray nyo po na meron pong magpagamit kay Lord para po yung ibibigay ko na mga lessons ay Kanya din namang ituturo. So, ang point po natin, mga kapatid, is normal sa isang Kristiyano dahil sabi ng Lord na sino man ang nakikristo ay nagiging isang bagong nilalang, normal sa isang Kristiyano ang nagkakaroon ng bunga ng Espiritu. Normal yon. At normal din sa isang Kristiyano na magkakaroon siya ng desire na maglingkod kay Lord. Amen? Hindi po, mga kapatid, nyo pwedeng sabihin na yung pag-aayos po ng mga silya ay hindi paglilingkod kay Lord. Na ito lang ang paglilingkod, hindi po, mali po tayo doon. Yung nag-aayos ng silya, paglilingkod po yun. Yung nandun po sa media, paglilingkod po kay Lord yan. Maraming paraan po na makapaglingkod tayo sa Lord. Ang importante, kapag merong desire na gustong mag-express, mga kapatid, gawin mo yon. Amen? Tumugon ka doon. Amen? Pero alam nyo, higit sa lahat, hindi lang po bunga ng Espiritu, hindi lang po, mga kapatid, bunga ng paglilingkod, yung pong pwede nating maging bunga. Kundi gusto ng Lord na magkaroon din po tayo ng bunga na mga nadadala sa Kanya. Amen? Amen? Hello? Gusto ng Lord na yung ating yung ating pamilya, yung ating kamag-anak, yung ating kaibigan, yung ating mga kapitbahay, ay madala po natin sa ating Panginoon. Yun po yung dahilan kung bakit, sabi po ng Mateo 28:19, Go therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Kasi po, gusto ng Lord na i-share po natin yung gospel at sigurado, pag sinare natin yung gospel, meron tutugon. At yung tutugon, ang sabi, sila po'y ating idisipulo, ating alagaan. At yun din po ang sabi sa Mark 16:15, sabi, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. So ikaw at ako, mga kapatid, inuutusan tayo ng Panginoon na ipangaral natin ang mabuting balita at ang tutugon sa mabuting balita, sila ating magiging bunga. At sabi po sa Bible, yung pong lahat ng mga namunga na nakapagdala ng mga tao sa katwiran ng Lord, ikaw ay magliliwanag doon sa kalangitan. Amen? Amen? Humahanga tayo kapag po natitignan natin ang buwan. Humahanga tayo pag nakititignan natin, although mahirap tignan ang araw. Humahanga tayo pagka nakikita natin yung mga ningning na mga bituin. Mga kapatid, sa totoo lang, pagdating natin sa langit, tayo na nakapagdala ng mga kaluluwa sa Panginoon, tayo po ay magniningning din doon sa langit. Okay, kung medyo nag-iisip kayo, Pastor, nasan yun? Okay, basahin po natin sa ano po.
sa salita ni Lord. Okay? Tingnan po natin ang aklat ni Daniel, chapter 12. Ayan, verse 3. Ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit, at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakilanman. Di ba? Kapag ka nadala mo yung pamilya mo, nadala mo yung kaibigan mo, nadala mo yung kamag-anak mo, nadala mo yung kapitbahay mo, kapatid, sa langit magniningning ka. Kasi nadala mo sila sa katwiran. Yun po ang sabi dito. Amen? 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 So, exciting po yun, mga kapatid. At kaya po, tandaan po natin, mga kapatid, lahat po tayo dito, lalo na po kung nanonood ka ng YouTube o kaya binabantay mo yung balita sa nangaganap sa ating pong pamahalaan at sa ating pong paligid, talagang minsan gusto mo mag-pray na katulad nung wish nung isang na wag nating gagawin yon, pero ang wish niya sa kanyang birthday, mamatay na daw yung lahat ng mga. Di ba? Merong gumawa ng wish na gano'n. Wag nating gagawin yon. Hindi kalooban ng Lord yon. Kasi ang kalooban ng Lord, actually, yung mga yung mga umuusig sa atin, ipanalangin natin, ipagpalain. Yun nga ang kalooban po ng Panginoon. Pero tandaan nyo, mga kapatid, ang pinaka-importante po, i-preach natin ang gospel kasi ang Lord lang ang nagbabago ng tao. At kaya po sabi ng Roma 1, 15 hanggang 17, ang sabi rito, "So, for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous shall live by faith." So kaya ang bawat isa sa atin, mga kapatid, kung nagagalit tayo sa ating kapitbahay kasi tinatapunan tayo ng basura, chinichismis tayo, ayan, mga kapatid, yung gospel ang sagot. I-share mo yung gospel kasi ang Diyos lang ang pwedeng magbago sa tao. Diba? Nakikita nyo po, diba, yung pong iba, ginagawa nila, nagiganti sila, pero tandaan nyo, mga kapatid, sabi ng Bible, overcome evil with good. So kapag ang evil ang ginawa natin, namumultiply ang evil. Kaya mapansin nyo po na yung pong mga naghihigante, hindi natatapos ang gantihan. Kasi evil yun. Pero pagka po yung good ang ating ginawa, nakatulad ng ginawa ni Lord. Di ba? Anong ginawa? Sugatan na nga si Lord eh. Hindi na nga makilala yung mukha niya kasi dahil doon sa corona ang tinik eh. Pero anong ginagawa ng mga nagpako sa kanya at anong ginagawa ng mga nakamasid sa kanya? Nililibak pa siya. Pero anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya kung tayo po ay nagpe-pray sa ating pong bansa, ang ipag-pray po natin, mga kapatid, na although hindi rin naman po mali na Lord, kung sino po yung nagkasala ay maparusahan. Pero alam niyo, pinaka-the best na pag-pray natin, Lord, tulungan mo po yung mga nanunungkulan sa aming bayan na makilala ka. Amen? Kasi ang pwede lang po talaga magbago sa tao, ang Diyos.
kahit sa atin, ang Diyos lang din. Kasi yun po ang kapangyarihan ng Diyos, yung ebanghelyo, na kapag ipinangaral natin, yun ang kapangyarihan ng Diyos para yung tao, pag tinanggap ang Lord, mababago po siya. Kaya po tayo, mga kapatid, kung meron man tayong pinagpe-pray sa ating pong bansa sa panahon ngayon, manalangin tayo na yung kaligtasan ay tunay na maipalaganap at yung espiritu ng pagbabalik loob ang siyang umiral. Kasi, naalala niyo po, yung pong dalawang kriminal na napako sa tabi ng Panginoon. Diba? Actually, nung una, pareho naman silang naglilibak sa Lord eh. Pero, nakonsyensya po yung pong isa at sabi niya, Panginoon, pwede bang isama mo ako sa iyong kaharian? Sabi ng Lord, ngayong oras na ito. Ngayong oras na ito. So, hindi po tayo pwedeng mag-judge. Ang Diyos lang. Amen? Yung pong mga napapanood natin, mga kapatid, hindi po natin alam lahat-lahat ng nangyayari. Hindi natin alam na kung yung inuusig nila ay totoong nagkasala o yung nag-uusig ay meron din ginawang masama. Hindi natin alam yun. Ang importante, alam ni Lord. Pero ang pinaka-the best na pwede natin ipag-pray, mga kapatid, makakilala sila sa Lord. Nakita nila yung kanilang kasamaan at sila'y magbalik loob sa Diyos. Yun po ang pinaka-solusyon sa mga nangyayari po sa ating pong bansa. So ikaw at ako, mga kapatid, nung pinili tayo ni Lord, pinili tayo para mamunga. Amen? 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 Sabihin niyo po sa iyong katabi, pinili ka ng Lord para makitaan ang bunga ng Espiritu, para makitaan ng paglilingkod, at para makitaan ng nadala kay Lord. Amen? Pero alam nyo, mga kapatid, ito po yung medyo challenging doon po sa ating text. Kasi ang challenge po doon ay ito. Tingnan nyo po, mga kapatid, balikan natin. Ano pong sabi doon sa ating pong pinag-uusapan ng dahilan ng pagpili? And appointed you that you would go and bear fruit and that your fruit would remain. Ito po yung challenge eh. Ngayong oras na ito, nagawa mong magmahal. Amen? Amen? Pero sa makalawa, di ba? Ngayon, nagawa mo magpatawad. Pero nung isang araw, di ba? Nung una, nagagamit ka ng Lord sa ministry. Hello? Di ba? Yung iba nga, nagpapaawin, ganyan-ganyan. Pero, ngayon, ano nangyari? Kaya, sabihin mo, hindi, matanda na ako, hindi na. Hindi po pwedeng nating sabihin yun. Yung gift po, hindi po pwedeng, andyan pa ba tayo? Hindi po pwedeng ikahon at itago. Ang gift po ay ibinigay para gamitin. Kaya, hindi po ibig sabihin na ikaw ay may edad na, o ikaw ay may asawa na at mga anak na, o apo na, titigil ka. Hello? Yun po yung challenge eh. At hindi ibig sabihin na yung nadala mo kay Lord ay ngayon nandiyan nagpapatuloy at ikaw naman, wala ka na kay Lord. Hindi pwede yan. Amen? Hello? Kasi ang kalooban ng Lord, mga kapatid, hindi lang tayo mamunga. Ano po? Manatili yung ating bunga. Paano po ba, may nagsabi, paano po ba natin mapanghahawakan yung mga kaperahan natin? Pag binangko natin? O pagka po ibinahagi natin? Iba po sa Bible. Ang tinuturo ng Bible, naiingatan mo yung mga biyayang binigay ng Lord sa iyo,
Hindi sa pagtatago nito, kundi sa pagbabahagi nito. Kasi yung ibinahagi mo, dinodoble pa ng Lord para sa susunod, makapagbahagi ka pa uli. Amen? Amen? Hello? So, ganun din po mga kapatid. Ikaw at ako, niloob ni Lord mga kapatid. Kaya po, hindi lang po tayo gusto ni Lord na mamunga, kundi yung ating mga bunga manatili. Paano po natin titignan kung nananatili po yung ating mga bunga? Siyempre, ito po yung pong importante na yung ating nadadala kay Lord at yung ating pong bunga ng Espiritu at yung ating pong ministry, pakisabi po sa inyong katabi, kapatid, walang retirement. Amen? Walang retirement. Pastor, parang ugod-ugod na ako eh. Kapatid, hindi. Alam niyo, minsan tinitignan ko po yung iba na medyo mas maputi pa po sa akin yung buhok, tapos talagang iba na yung itsura ng mukha nila. Pero, nagsishare pa rin sila, nagpipreach pa rin sila, naglilingkod pa rin sila kay Lord. Yung iba nga po, mga kapatid, walang kamay. Pero, may bibig, ginagamit pa rin sa paglilingkod kay Lord. Amen? Amen? So, kaya po, mga kapatid, ikaw at ako, pag-isipan natin to. Kasi ang sabi po ng Bible, mga kapatid, hindi lang tayo mamunga, kundi yung ating bunga ay manatili. At mananatili yung ating bunga kung tayo mismo nananatili. Amen? Nananatiling nagpapatuloy, na nagpapalago ng ating pong bungang espiritu, patuloy pong nag-e-express ng gift na binigay ni Lord sa atin. Hindi tayo po napipigilan ng problema, ng panahon, ng kalusugan. Hindi, patuloy tayo. At higit sa lahat, mga kapatid, importante po na hindi lang po tayo nagdadala ng kaluluwa kay Lord, kundi tayo mismo nananatiling nakakapit po sa ating Panginoon. Amen? Amen? Kasi may mga patotoo po. Ewan ko lang po, kung meron dito, na yung nagdala sa iyo kay Lord, wala na kay Lord. Meron pong ganun eh. Kaya ang pinaka-importante, ikaw mismo manatili ka para yung mga nadadala mo, mahimok mo, ma-challenge mo, na kahit ano nangyayari sa buhay. Amen? Amen po ba yun? Nandyan ka. Nandyan ka. Nagpapatuloy ka. Nananatili ka. Okay? Punta na po tayo sa pangatlo. Ang pangako sa mga pinili. That whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Mga kapatid, dito po natin makikita na kung paano po connected yung fruit bearing doon sa promise. So kung ang pinagsisikapan mo, ikaw ay magkaroon ng bunga ng Espiritu, ikaw ay makapaglingkod, at ikaw ay makapagbahagi ng mabuting balita. Kapatid, lalo na ng mabuting balita, tandaan mo, ito yung promise ni Lord sa iyo. Samahan niyo po ako sa Marcos 16:20 at itong sabi. Sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinapatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala at ipinagkaloob niya sa kanila. Okay, kaya po yung patotoo ni Pastora Malu, gagawin po talaga ni Lord yun. Yung pong, meron pong sakit, lalo na yung medyo grabe na po yun, pagpe-pray mo, mga kapatid, papatunayan ni Lord na yung Diyos na pinapakilala mo ay buhay.
na sa Kanya'y walang imposible. Hindi lang yun. Sabi po sa Hebreo 2:4, pinatunayan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi niya ayon sa Kanyang sariling kalooban. So dito mga kapatid, kapag ka talagang ikaw, ang focus ng iyong buhay makapangmunga sa Espiritu, ang focus ng iyong buhay, magpatuloy ka na naglilingkod, ang focus ng iyong buhay, maibahagi mo yung salita ng Diyos. Kapatid, ang tulong, ang backup ng langit nasa iyo. Tandaan mo yan, kapatid. Hindi siya papayag na ikaw, kapatid, ay ma-overwhelm doon sa mga experiences. Tutulungan ka ng Lord, kapatid. Sigurado yun. Kaya, may kausap nga po kahapon. Yung kausap ko kahapon, sabi niya, alam mo ba, Pastor, sabi nila, dapat ako na daw po yung OIC kasi mas matutulungan ko po sila. Pero sabi niya sa akin, Pastor, ayoko naman maging OIC. Ang hirap ng trabaho ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung yun ang nilanais ng Lord sa iyo, yun ang dahilan kaya itong mga nararanasan mo, na hirap at problema at dami ng trabaho, ay pinagagawa ng Lord sa iyo. Kasi inihahanda ka sa isang matinding pananagutan at paglilingkod. Ganun po ba, Pastor? Sige po, kaya sabi niya sa akin, pag-pray niyo po kami, Pastor, dalawa po sila Pag-pray niyo po kami, Pastor. Kaya nung 7:00, sinama ko sila sa panalangin. At ikaw at ako, mga kapatid, baguhin po natin yung ating pong perspective sa buhay. Nandiyan pa ba tayo? Baguhin natin. Kasi nung ang mga sila Pedro at saka sila Juan, nung nangangaral sila at nakaranas sila ng persecution, mga kapatid, sa kanilang pangangaral, iba po ang kanilang pinag-pray at dinisire kay Lord. Basahin ko po sa inyo. Gawa 4:23, medyo mahaba po ito. Sabi, nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Ito po ang prayer na. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito. Kayo po ang nagsalita na sa pamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao ay nagbabalak ng walang kabuluhan. Naghahandang makibaka ang mga hari ng lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Nagkatipon sila kaya't naisakatuparan ang dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noong panguna. At ngayon, Panginoon, ito po tignan nyo, prayer nila, at ngayon, Panginoon, tignan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ninyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Baguhin po natin yung pong ating perspective. Lahat po tayo, pag nagpe-pray tayo, ano prayer natin? Magaan? Madali? Buhay na
Hindi po bat-bat ng problema. Pero tandaan niyo mga kapatid, nakatira tayo sa mundo na yung mga tao at yung sistema ay ayaw at galit sa Diyos. At ikaw kapatid, na anak ng Diyos, ay hindi pwedeng hindi sumalungat doon sa alon. At dahil doon, sigurado kapatid, tatamaan ka ng sistema at yung galit at puot ng mga tao ay hindi ka makakaligtas. Pero ang gusto ng Lord, dalhin natin sila sa Kanya. Kaya kung tayo po ay nananalangin, anong pagpe-pray natin? Tamaan sila ng kidlat? Masagasaan ng pison? Mahulog doon sa kanilang maaksidente? Hindi po yun ang nais ng Lord. At parang tayo po ay magtampo sa Lord at sinasabi natin, Lord, ba't nagkakasakit ako? Lord, ba't nagkakaproblema ako? Bakit? Nagkukulang yung aking pagkain. Mga kapatid, gusto po ipakita ng Panginoon sa atin na baguhin po natin yung ating pananaw. Nandiyan pa ba tayo? Na yung ating mga nararanasan ay tulong sa atin para lalong maging effective po yung fruit-bearing natin ng Holy Spirit, yung ministry natin, at yung ating testimony sa pag-akay sa tao. Bakit? Sa ganung paraan, kapatid, lalo kang lumalawak sa grasya ng Lord at sa pagkakilala sa Panginoong Hesus mo. Amen? 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 Hello? Alam nyo, mga kapatid, yung darating na panahon, mas mahirap. Kaya kung tayo, ang pananaw natin, Kristiyano ako, dapat hindi ako nagkakasakit, dapat hindi ako nagkakaproblema, dapat marangya ang buhay ko, kapatid. Wag. Ang kailangan nating atupagin ngayon, mga kapatid, kung paano maging matatag, kung paano maging matibay, kung paano gamitin ang grasya ng Diyos sa lahat ng ating nararanasan. Kung paano pagtagumpayan sa biyaya at kalakasan ng Lord yung ating mga pinagdadaanan. At kung paanong yung ating karanasan ay nagiging dahilan para lalo nating nakikilala yung Lord natin sa ating pong buhay. Amen? Amen? Kasi bakit? Yun ang ating kailangan. Yung maging matatag at yung maging tapat sa ating Panginoon. Tapusin na po natin. Ang mapili po ay isang karangalan. Basahin niyo po yung mga taga-Epeso 1 hanggang 14 at makikita niyo po yun doon. Pero magbabasa tayo ng ilan. Sabi rito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Tingnan niyo po nung pinili tayo mga kapatid, pinagkalooban po tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Amen? Amen? Mga kapatid, mapalad po tayo. Nakasama tayo sa mga napili. Nakasama tayo sa mga tumugon. Nung marinig natin ang Ebanghelyo, tayo po ay tinulungan ng Lord na makita natin ang ating sarili na tayo'y nangangailangan ng tagapagligtas. Tinulungan tayo magsisi, tinulungan tayo manampalataya, mapalad po tayo. Amen? Pangalawa, ang matupad po natin yung dahilan ng pagpili po sa atin ay karangalan nung pumili sa atin. So kaya tulad po nung ating inawit kanina na isa sa mga joyful, mga kapatid, ang maging hangarin po natin, mga kapatid, ay hindi po yung magdahilan tayo sa mga hirap,
na sabihin natin kay Lord na bakit ganyan, bakit ganon. Sa halip mga kapatid, ang isa puso po natin, Lord, kung ito po yung gusto mo, be it unto me according to your will. Amen? Amen? Lord, kung gusto mo kong mamunga ng Espiritu, kung gusto mo ko, Lord, O God, maglingkod, kung gusto mo ko, Lord, makapagdala ng tao, mangyayari sa akin yung gusto mo. At alam nyo, mga kapatid, pag nangyari yon, maluluwalhati ang Diyos mo. Amen? Amen? Tingnan niyo po, sabi ng Efeso 1:12, tayong mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Amen? Amen? Naalala niyo si Job? Di ba? Pinagmalaki siya. Amen? So tayo siguro sabi natin, ang hirap na may pinagmamalaki kasi ganun ang nangyayari. Pero tandaan niyo mga kapatid, nung si Job po, bagamat ang dami niyang naranasan, pero sa bandang huli mga kapatid, halagang nakita niya na ang Diyos po ang tumutulong sa kanya. Ano nangyari? Ano nangyari? Naparangalan ng Lord sa dulo. Amen? 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 So kaya mga kapatid, kung nandun pa lang tayo sa gitna, o 3/4, huwag mong tignan. Kasi may dulo. At yung dulo, ang sabi, karangalan ng Diyos ang magaganap at matutupad. Amen? Sabi nga po ng pahayag 4:11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. So we were made, amen, to praise the Lord. To glorify the Lord. Kaya pagka po tayo mga kapatid, sa halip na ating tanggihan, sa halip na ating labanan, sa halip na ating parang pagrebeldehan yung plano at kalooban ng Lord, sabihin natin, be it unto me, Lord, according to your word. Kung ito ang gusto mo, Lord, sige, mangyari sa akin. Basta Lord, tulungan mo lang ako. Huwag mo kong iwan, huwag mo pabayaan. Basta Lord, gagawin ko yung nais mo. At ano mangyayari kapatid? Ang dangal ay mapupunta sa Diyos mo na pumili sa iyo. Amen? Amen? At pangatlo, mga kapatid, ito seryosohan po ito. May mga pangako na para lang sa mga tumutupad sa kondisyon nito. Ano po yung pangako? Sabi? Yan niyo po, balikan natin yung ating text. Sorry. Ano po sabi ng text natin? You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Ang sarap po, mga kapatid, na isipin. Kapag layunin mo, kapatid, hindi malaglag yung mga bunga, sa halip, lalo pong sumagana yung bunga ng Espiritu sa iyo. Hindi ka mapigilan doon sa paglilingkod mo, sa halip, kapatid, talagang kung ano man yung lakas pang nandyan, gagamitin mo at higit sa lahat. Ginagamit mo po, kapatid, yung karanasan mo in a positive way para ipakita sa mga tao na ang Diyos mo'y buhay. At kung ikaw ay natulungan ng Diyos, sila din ay kayang tulungan ng Diyos. Kapatid, yung pangako ay sa iyo. Whatever you ask in my name, He will give it to you. Pag sinabi mong whatever, ang ibig sabihin ho nun, mga kapatid, parang blank check. Amen? Amen? Hindi limited. Pwede, kahit ano. Pero tandaan mo, kapatid, directed yan doon sa appointed you to bear fruit and that your fruit would remain. Nandun yan. Huwag mo siyang kuning out of context at sabihin mo, sabi ni Lord, ibibigay lahat ng ano. Teka muna kapatid, merong lugar yan. Paano ko po sinasabi yan? Sabi po ng Matthew 6:33, ano po sabi? Ano sabi? Kanino ipinangako yung all these things will be added unto you? Kanino po?
Kanino po? Hindi sa lahat. Kanino? Those who seek His kingdom first and His righteousness. And all these things. So may kondisyon, kapatid. Pwede mong panghawakan na kapag ikaw, kapatid, sa buhay mo, ang inuuna mo, yung paghahari ng Lord. Yung katwiran ng Lord. Kaya po, mga kapatid, pasensya na po kayo. Tingnan nito at bigyan ng pansin. Marami sa atin, focus sa trabaho. Marami sa atin, focus sa pamilya. Marami po sa atin, focus sa pag-aaral. At napakalimitadong panahon ang binibigay natin kay Lord sa kanyang gawain, sa kanyang ministry, sa pagdadala ng mga tao sa kanya. Pagka ganun, mga kapatid, hindi mo pwedeng i-claim yun. Kasi bakit? Iba ang inuuna mo. Hindi kingdom ni Lord, kingdom mo. Para lang yun doon sa inuuna ang Lord. May pangako din ang Lord Philippians 4:19. Grabe po yan. Sabi, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Grabe. Pero alam niyo mga kapatid kung sino pinangakuan yan? Ito po, sabi. Pag binasa po natin yung mga taga-Pilipos 4:15 hanggang 18, ito po ang sabi. Alam naman ninyo na mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesia na kahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At pagkatapos ay sinabi niya, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ay pangako doon sa mga meron po silang puso na sumuporta doon sa naglilingkod kay Lord. Meron po silang puso na sumuporta doon sa gawain ng Panginoon. At meron po silang suporta doon sa mga nangangailangan ng tulong. Ang sabi, andyan pa ba tayo? Ang hindi nauubos na kayamanan ng Lord ay handang ibuhos sa iyo. Mga kapatid, hindi po yan sinabi doon sa nililibot mo ang buong mundo para makapamasyal at makapag-sightseeing. Hindi po yan sinabi doon sa mga iniikot mo yung lahat ng mga coffee shop para matikman lahat ng klase ng kape. Hindi rin po yan sinabi na doon sa pumupunta ng lahat ng mga buffet na kung saan ay, okay ba dito sa Dodge? Okay ba dito sa... Hindi po yan sinabi doon. Hello? Sinabi yon doon sa mga taong ang pera nila dinadala nila doon sa kaharian ni Lord, sa gawain ng Lord, sa mga naglilingkod kay Lord, doon sa mga nangangailangan ng tulong. Hello? At huli sa lahat, di ba ginagamit natin yung sabi sa 2 Corinto 12:19 na my grace is sufficient for you. Tandaan niyo mga kapatid, ganito ang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako'y may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako nagiging malakas. Amen? Amen?
So mga kapatid, lahat tayo ay pare-parehong naghahangad ng maalwan na buhay. Walang biyaya ang Diyos sa maalwan na buhay. Ngunit kung pinapahintulutan ng Diyos ang problema, sakit, persecution, mistreatment, misunderstandings at iba't iba pa, doon natin maranasan ang biyaya at tulong ng Lord. Kaya mamili ka. Madaling buhay, pero walang grasya. O yung buhay na puno ng challenges, pero sustained by God's grace. Si Jesus po yung halimbawa natin. Nakita natin kung paano si Jesus, mga kapatid, namuhay dito. Oo, mayroong mga gumusto sa Kanya, pero mas marami po yung umayaw sa Kanya. Pero nakita natin si Jesus, kinaya niya lahat. Amen? 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 Kinaya niya lahat. Bakit? Kasi nga po, mga kapatid, ginawa niya yung kalooban ng Lord, kaya yung biyaya ni Lord ay naranasan niya. Kapatid, hindi pwedeng gagawa ka ng gusto mo lang, tapos sasabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Hindi pwede yun. Dapat yung ginawa mo, pagsunod sa Lord, at sigurado, yung grasya ng Lord is at your disposal. Pero yung nagsarili ka, ginusto mo yung sarili mo, tapos ay nahulog ka sa hindi magandang mga sitwasyon. Kapatid, consequence ang tawag doon, hindi grasya ng Lord yun. So kaya this morning, mga kapatid, tandaan po natin, you did not choose me, sabi ng Lord, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit and that your fruit would remain. So that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Mga kapatid, understanding John 15:16, ang pinaka-summary lang po noon, mga kapatid. Kapag ginagawa mo yung nais ng Lord sa buhay mo, kapatid, walang pangailangan sa pagsunod ang hindi ibibigay ng Lord para magawa mong makasunod. Ulitin ko po mga kapatid. Kapag pinili mo na gawin kung ano yung nais ng Lord sa iyo, walang pangangailangan na hindi matutugunan dahil pinili mo ang sundin ang gusto ng Lord. Tumayo po tayong lahat.